Isa na namang a day in life of a bike content creator ang video natin today. So ito na nga ang problema. As a freelancer, medyo limited ako talaga sa mga IDs at nag-expire pa ang aking postal. So pupunta tayo sa PhilPost office dito sa may Nia Road para mag-renew ng ating ID. Ito kasing postal ID ay isa to sa mga valid IDs na ginagamit ngayon dito sa bansa natin. At isa to sa mga ID na madaling kunin na hindi mo kailangan ng valid ID. Dito lang kasi sa Pinas na para makakuha ka ng valid ID, kailangan mo ng valid ID. Kaya ka nga kukuha ng valid ID kasi wala kang valid ID. Anyway, kung kukuha ka ng postal ID, maglalagay na lang ako dyan sa screen ng mga requirements para makakuha ka. Or kung magre-renew ka tulad ko, ilalagay ko din yung requirements dyan sa screen. Anyway, yung papunta ako, dito ako dumaan sa may East Avenue at liliko ako dun sa may Nia Road. So from East Ave, 500 meters na lang yan. So malapit lang. Pagdating ko dito sa gate, nagtanong na lang ako sa guard kung saan pwede mag-park kasi alam ko walang designated bike parking sa kanila. Mabait naman yung guard, so tinuro niya ako dun sa may railings, dun sa pathway ng mga PWDs. Hindi naman ako sagabal dun, so dun niya ako pinapark. At may nakapark na rin naman na dun na bike, so baka sa guard din yun. Dala ko yung Master Yula ko na mahaba. Well, wala nang ganito ngayon eh. Meron mas maikse, maglalagay na lang ako ng link sa description. Pero wala na yung ganyang kahaba. Hindi ko alam, parang hindi na yata sila nagpo-produce ng ganyan. At syempre, isa pang cable lock sa mga gulong for good measure. Mahirap na, baka manakawan pa ng bike. So check na lang muna kung secure na ba ang mga lock o ang secure naman. Paalala ko lang, kunin nyo yung mga ilaw, yung mga radar o yung mga cyclo nyo sa bike nyo, huwag nyong iiwan kasi yan yung mga madadaling manakaw kasi ang daling baklasin yan. So ayan, magic, nagpalit ako ng damit para hindi naman pawis-pawis. At ito na nga yung problema ko. Alas 7 ako dumating at magi-start sila ng alas 8. So mag-aantay muna ako ng napakatagal na 1 oras. Pero okay lang yun. At least ako ang una sa pila. Ugaliin nating agahan ng punta sa mga ganitong establishment para hindi ka ma-hassle. And at least malalamig pa ang ulo ng mga empleyado. Hindi ka mapagbubuntungan ng mga galit nila sa mundo. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So habang nag-aantay tayo, pinicturean ko muna yung dati kong postal ID kasi kukunin nila to dahil renewal yung gagawin ko. Syempre, mawawala ba ang video ng mga pusa? Uy, meron siyang labby dudes, meron siyang kapartner. Alo, binayatan. Sabi ng orange puti na pusa, now! Sabi ng isa, not now! Ay, sobrang araw. At ayun, mainit na nga. So, pag uwi ko mamaya, sigurado sunog. Init na. So, nag-decide na akong pumasok kasi malapit na mag alas 8. At chinek ko muna yung mga requirements ko kung kumpleto, baka magkulang at mayari pa ako. So, tinawag ako ni ate para i-check yung mga requirements. And mukhang okay naman sa kanya yung mga requirements ko. Though, hindi talaga siya yung nag-check kasi kahera siya. Ang problema, wala pa yung mag-check. So, chinek niya na lang muna para ma-sure. At ayun, kahit alas 8 na, wala pa yung talagang first step, kaya nag-aantay muna ako dito. At least una ako sa pila. At wala masyadong tao. Nagtataka nga ako ba't wala masyadong tao. Yun pala, in-stop yung operation itong pag-release ng mga IDs dahil sa technical issues. Pero nag-resume na ito lately lang. Kaya parang hindi pa alam ng mga tao. So ngayon, alam mo na, pwede ka nang kumuha ng postal ID ngayon. Valid yan for 3 years. So nandiyan na si ate girl sa may first step para i-check yung requirements ko kung kumpleto ba at walang problema. At mukha namang walang problema kasi sinabi niya punta na daw ako sa second step, which is yung cashier. So magbabayad tayo ng 650 pesos kasi rush. Gusto ko itong makuha after 2 days. Merong mas mura, 550 pesos lang, pero hindi ko alam kung gaano katagal yan. Kala ko man. Okay, picture time. So mabilis lang naman yung picture and after mong magpicture, pipirma ka na para makuha yung digital signature mo. Matagal lang sa part na to yung mga input na mga details kasi chine-check pa isa-isa para hindi magkamali. So pagkatapos nun, edi tapos na yung process. Aantayin ko na lang ng 2 days yun bago ko balikan dito mismo din sa may PhilPost office. So Thursday pa yung balik kasi 2 days pa sila bago mag-deliver. Ang akala ko 1 day lang. So naisip ko sana, tatambay ako somewhere. Tapos, magla-laptop lang ako. Pero dahil Thursday pa yung pick up, uwi na lang ako at matutulog.
At ayun na nga ang nangyari, so lumabas na ako ng mismong PhilPost office pero hindi na ako sa East Ave dadaan. So liliko na ako dito papuntang Quezon Ave. So from office hanggang dun sa mismong Quezon Ave, mga 750 meters din yung layo niyan. So pagdating naman dito sa Quezon Ave, limiko na ako pakanan, yan na yung papuntang Circle. Nakakainis lang sa bike lane dito, madalas maraming harang dito pero buti naman yung oras na yan wala masyado. At ang kinagandahan nga din sa oras na yan, buti na lang hindi mainit. Buti na lang hindi mainit. So kahit wala akong tulog, medyo hindi ako napagod sa ride na yan. Nagsarang umulan kaagad. Patay ako. So wag kang mag-alala, hindi naman umulan. So kita tayo sa day 2. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. At ito na nga ang day 2 opposite nung pauwi ako. Mga bandang 1:00 yan ng tanghali. 2:00 kasi ang release nila doon, so 1:00 ako umalis. Kitang kita naman sa mukha ko na init pero wala tayong choice kundi lumarga ng ganyang oras. So pagdating ng Circle, medyo wala naman masyadong araw dahil natatakpan ng clouds. Yung init talaga yung concern ko no? Anyway, this time, hindi na tayo dadaan sa may East Ave. Dito na tayo dadaan sa may Quezon Ave. Tapos, liliko tayo dun sa may stoplight para pumunta dun sa may mismong Nia Road. Sa pedestrian crossing na lang ako dumaan para mas safe. So, itong binabagtas ko ngayon, BIR Road to. Maiksi lang to. Mga 260 meters lang to. Tapos liliko ka na dun sa mismong Nia Road na. Nia pala ang tinawag dyan kasi address yan ng National Irrigation Administration Office. Diyan kasi yan located. So from here, mga more or less 500 meters na lang yan. Nandun ka na ulit sa post office. So sa tapat ng mismong post office, ang hirap lang tumawid kasi ang laki ng kalsada tapos saliwaan. Ang bibilis yung sasakyan kasi ang luwag Pero nakatawid naman din tayo ng maayos. So alam ko naman kung saan magpapark kaya dumiretso na ako. As usual, dating gawin ilalak ko lang sa railings yung bike ko. Sabi ko nga kanina, maglilink ako nung combo na master lock na ginagamit ko. Though yung mas maiksing version kasi wala na nung mahabang version na katulad nung sa akin. So kung saan mo man napapanood to, it's either sa description or sa comment section, makikita mo ang mga links. So dito pa lang nilabas ko na yung claiming stamp or yung claiming slip ko. Pero ang nakakatawa dyan, ang nakuha ko palang claiming slip yung from 3 years ago pa. So malalaman nyo kung ano nangyari mamaya-maya. So hindi na ako nag-atubili, hindi na rin ako nagbihis, dumiretso na ako sa loob, confident na mag-claim ng ID na from 4 years ago pa. Bakit ko ba hindi kasi tinignan yung papel na kinuha ko? At bakit hanggang ngayon, nasa akin pa yung slip na yan? Pwede ko naman nang itapon yan. Ewan ko ba? Hoarder din Anyway, nakita ko yung claiming kiosk, wala namang pila, so dumiretso na ako kaagad dun. At dito na nga nagtataka si ate. Order lang kami nagsimula. Kailan pa ba yan? 1,001. Ay, mali yata yung nabigay ko. So kinakabahan na ako yan kasi baka naiwan ko yung mismong slip ko talaga. Ay, ito pala, sorry. Sorry po. Sorry. Nabahan ako. Ay, buti naman naipit lang somewhere dun sa lalagyan ko ng mga files. Kung naiiwan ko yun sa bahay, nako, babalik pa tayo. Buti na lang. So, pirma-pirma na lang para ma-receive na yung mismong ID natin. At yun, success at nakuha na natin yung ID natin na valid for 3 years. So, chinek ko na lang muna yung laman at chinek ko yung ID. Dapat gawin nyo rin to bago kayo umalis dito sa establishment para at least kung may problema, maayos na nila. Awa ng Diyos, tama naman yung mga details at wala namang problema dun sa mismong ID ko. So, meron na akong valid ulit na ID. So, pwede na akong kumuha ng valid ID kasi meron na akong valid ID na pwede kong ipakita. Ngi! At yun, napakadali lang kumuha ng postal ID. Valid yan sa kahit anong establishment. Ang pinaka-requirement lang ay yung form, proof of address, tsaka proof of identity like birth certificate. So kung need mo ng valid ID sa mabilisang paraan, at least 3 days lang, makakakuha ka na agad ng valid ID. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So dito na natin tatapusin tong a day in life of a bike content creator. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!